Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lamang umugong ang napakalaking balita na tatlong mga lalaki ang maghahatid lang dapat ng kanilang binebentang mga kambing ay hindi na nakauwi pa ng buhay sa kanilang mga pamilya. Bagay nga na ikinagalit ng maraming taga Batangas. June 5, 2025 ang mga watawat sa buong Calatagan, Batangas ay naka-half mask. Ito ay simbolo ng pagluluksa ng mga mamamayan para sa tatlong lalaki na tubong Calatagan na walang habas na pinagpapatay. Ang tatlo ay nag-deliver lamang ng mga kambing pero natagpuan na lamang silang nakabaon sa isang lupa sa Maguindanao. Sa ating kwento ngayon, kilalanin natin ang tatlong mga lalaki at ang nakakalungkot na kanilang mga sinapit at ang posibleng mga sospek sa nangyaring krimen. Ang pinakabata sa tatlong lalaki na biktima ay kinilalang si John Luis Olarte, 22 years old lamang. May 23, 2002 nang isinilang si Luis sa Calatagan, Batangas. Taong 2024 nang nagtapos si Luis ng kursong Bachelor of Science in Customs Administration sa Colegio de Santo Domingo de Silos. Ang binata ay bunso sa tatlong magkakapatid. Negosyo ng kanilang pamilya ang livestock transportation. Sila ang inuupahan ng mga nagbebenta ng livestock o yung mga hayop na ginagamit sa labor work, mga hayop na nagproproduce ng karne, gatas, itlog at iba pang mga produkto. At para nga ibiyahe ang mga hayop na ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa o pang-export, sila ang kinokontak ng kanilang mga kliyente. Hindi kasi basta-basta ang pag-transport ng mga livestock o buhay na hayop. Kinakailangan pa kasi na pakainin at painumin ang mga hayop habang nasa biyahe para makasigurado na malusog itong makakarating sa kanilang mga buyer. Hindi din biro ang presyo ng livestock transportation dahil ito ay naglalaro mula 15,000 hanggang 20,000 pesos kada biyahe, depende pa sa layo ng lugar na pupuntahan. 4 na taon na ang nakalipas nang itinatag na ng pamilya Luis ang J-Jack Livestock Transporter and Tracking Services. Pangunahing binabiyahe ng pamilya ni Luis ay ang mga hayop na mga kambing. Ang mga kambing na ito ay hindi ordinaryo o yung nakikita lamang sa bakuran sa probinsya. Ang mga kambing na ibinabiyahe ni Luis ay Boer goat at hybrid na nagbumula pa sa ibang bansa. Ang bawat isang piraso nga ng Boer or hybrid na ito na kambing ay nagkakahalaga lamang mula 40,000 pesos hanggang 100,000 pesos kada isa. Makikita naman sa larawan ng tracking service ng pamilya Olarte na nakapag-deliver na sila sa General Santos City, Dumaguete, Cebu, Iloilo at marami pang ibang lugar. At kahit nagdi-deliver sila sa Mindanao, nakakauwi naman ang mga transporter ng maayos. Katuwang ng pamilya ni Luis sa kanilang negosyo ay ang pinsan ni Luis na si Jerry Olarte, 31 years old na mula din Calatagan. Si Jerry ay may asawa na at 3 mga anak na babae. Ayon sa mga kaibigan ni Jerry, lahat ay hahamakin ng lalaki para maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nakikipagsapalaran ito sa kahit anong trabaho para may maipakain sa kanyang asawa at mga anak. Kilala nga si Jerry na relihiyoso at mabuting kaibigan. Ang isa nga sa mga kaibigan ni Jerry na kasamang nasawi ay kinilalang si Ronald Alumno, 37 years old. April 13, 1988 nang isinilang si Ronald sa Calatagan, Batangas. Binata pa lamang ang lalaki, nakagisna na niya ang pag-aalaga ng mga kambing. Alam niya kung paano alagaan ang kambing na ibibiyahe sa malalayong lugar. Kaya naman siya ang kinuha ng pamilya ni Luis para maging kaagapay nila bilang driver ng mga ihahatid na hybrid na kambing. May asawa at 2 anak na si Ronald. Good provider at sa pamilya niya umiikot ang kanyang buhay at pinapasok nga ang lahat ng trabaho makalaban lamang ng patas. Ganyan nga ilarawan si Ronald ng mga nakakakilala sa lalaki. May 6, 2025 nang umalis nga sina Luis, Jerry at Ronald sakay ng isang L300 na kotse. Papunta ang tatlo sa Mindanao para i-deliver ang 10 mga kambing. 6 na kambing ay para sa buyer na nagpakilala lamang bilang Komeni Bansuan Tan. At ang kanyang in-order ay i-deliver sa Mama Sapano, Maguindanao. First time buyer ng pamilya Olarte si Komeni. At ang 4 na kambing naman na i-deliver ng 3 mga lalaki ay dadali nila sa kanilang buyer sa Davao. At ang 10 kambing na dala ni Luis, Jerry at Ronald ay nagkakahalaga ng 1 million pesos.
Unang pumunta ang tatlo sa Mindoro para sumakay ng Roro papuntang Visayas at Mindanao. Ayon sa pamilya ni Luis, ilang beses nang sumama ang binata kapag may deliver na mga hybrid na kambing. At pangatlong beses naman ang pagbiyahe ng transporter and tracking service ng pamilya Olarte papuntang Mindanao. Habang nasa biyahe, hindi nagkulang sa pag-update sina Luis, Jerry at Ronald sa kani-kanilang mga pamilya at kay Lloyd, ang kuya ni Luis na nangangasiwa ng tracking service. Pero ng May 11, 2025 bandang alas 7 ng gabi, laking pagtataka ng pamilya ng tatlong mga lalaki. Hindi na sila makontak ng kani-kanilang mga pamilya. Ayon sa mga balita, bandang alas 7 ng gabi, sinabi ni na Luis, Jerry at Ronald na sila ay nasa Maguindanao del Sur na ng mga oras na iyon. Sinabi din ng tatlo sa kanilang pamilya na pagkatapos silang i-deliver sa Maguindanao del Sur, ang mga kambing ay pupunta na sila sa Davao para sa pangalawa nilang transaksyon. Ngunit laking pagtataka nga ni Lloyd nang nalaman mula sa buyer sa Davao na hindi pala nakarating doon sina Luis, Jerry at Ronald. Paulit-ulit na tinawagan ni Lloyd ang tatlong mga lalaki. Pero ni isa sa kanila ay walang sumasagot. Labis ngang nabahala ang pamilya dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari sa tatlong transporter. At kinabukasan May 12, 2025 araw ng eleksyon, humingi na ng tulong ang pamilya ni na Luis, Jerry at Ronald para hanapin ang tatlong mga lalaki. Agad silang nag-post ng missing person poster sa social media kasama ang larawan ng kotse na kanilang sinakyan at ang huling damit na kanilang mga suot. Sinabi din sa poster na huling nakita sina Luis, Jerry at Ronald sa barangay Lintangan, Mamasapano, Maguindanao. Ang pinaniniwalaang lugar kung saan dapat i-deliver ng tatlo ang mga kambing kay Comeni. Ipinakalat nga ang mission poster na ito sa iba't ibang FB group at pages ng mga dealer at transporter ng hybrid na kambing. Nagtulong-tulong nga ang mga taga-Calapan at residente ng ibang probinsya para hanapin ang tatlong mga lalaki. Inireport din ng mga pamilya sa mga pulis ang pagkawala ng tatlo. Nagtulungan ang Calatagan Batangas Police at Bangsamoro Police para hanapin ang tatlong mga lalaki. Binigay ng mga pulis sa Batangas ang lahat ng detalye tungkol kina Luis, Jerry at Ronald sa Bangsamoro Police, maging kung sino ang kanilang katransaksyon at kung saan sila lugar nagpunta. Ngunit bigo ang lahat na mahanap ang tatlong mga lalaki. Hanggang sa lumipas nga ang ilang araw at nabigyan ng pag-asa ang pamilya ng tatlong mga lalaki ng May 14. Nang araw na ito, nag-post si Luis sa kanyang Facebook account at sinabi sa naghahanap sa kanilang tatlo, sila daw ay ligtas. Nadisgrasya lamang daw sila sa Acaran area. Sinabi pa sa post na pauwi na din sila at humingi nga ng pasensya sa mga nag-aalala sa kanila dahil wala silang signal. Subalit pulik na bahala ang pamilya na tatlo dahil hindi pa din sila makontak. Napaisip naman ang pamilya ni Luis kung siya ba talaga ang nag-post noon o hindi. Dahil para sa kanila, nakapag-post si Luis pero hindi man lang nag-chat o nag-text sa kanyang pamilya. Kahit na alam na ng binata na alalang-alala na ang kanyang mga magulang sa kanya. Kaya naman ipinagpatuloy ng pamilya ni na Luis, Jerry at Ronald ang pag-share ng missing person poster sa social media at nanawagan nga para tuluyan ng mahanap ang tatlo. Masakit naman para sa pamilya ni Luis na hindi nila kapiling ito sa kanyang karawan ng May 23, 2025. At natuldukan nga ang paghahanap kina Luis, Jerry at Ronald nang natanggap ng kanilang pamilya ang masamang balita mula sa Sheriff Saidonia Mustafa, Maguindanao del Sur. Ang Sheriff Saidonia Mustafa del Sur ay katabi ng Mamasapano kung saan nakatakdang mag-deliver ng hybrid na kambing sina Luis, Jerry at Ronald. Ayon sa balita, May 30, 2025 nang nakatanggap ng tawag ang mga pulis sa Sheriff Saidonia Mustafa mula sa mga residente ng barangay na Bunda, Sheriff Saidonia Mustafa. Nagrereklamo ang mga residente dahil may mabaong amoy umano na nagmumula sa rubber plantation sa Sitio Goma. Agad naman nagtungo ang mga pulis sa nasabing lugar para mag-imbestiga. Natuntun nga ng mga pulis ang pinagmulan ng mabahong amoy. Maging sila ay nagulat sa masangsang na amoy na nagmumula sa lupa na tila ba may nakabaon. Nagtulungan ang mga residente at pulis para hukayin ang anumang nakabaon sa lupa. At makalipas lamang ang ilang sandali, tumambad sa mga pulis ang tatlong labi ng mga lalaki. May indikasyon na matagal nang nakalabing ang mga lalaki sa lugar at may mga tama ng mga baril ang mga lalaki. Ang mga kamay nga ng mga labi ay nasa kanilang likuran at nakatali. Bakas naman sa mga labi ang kanilang hirap na pinagdaanan.
At dahil wala namang ibang missing report maliban sa 3 goat dealers at transporter, ipinagpalagay ng mga pulis na ang mga labi ay walang iba kundi sina Luis, Jerry at Ronald. Kaya naman agad kinontak ng mga pulis ang pamilya ng 3 sa Batangas. Pagdating nga ng mga pamilya sa lugar, dito nila nakumpirma na ang 3 labi nga ay ang nawawalang sina Luis, Jerry at Ronald. Nagtugma kasi ang huling damit na suot ng 3 mga lalaki bago sila mawala sa suot ng mga nakitang labi. Ayon din sa mga reports, maaaring kinidnap umano sina Luis, Jerry at Ronald ng 5 mga lalaki. Sila ay huling namataan sa Nabundas Elementary School sa barangay Nabundas kung saan ang meet-up place nila sa buyer na si Comeni. At pagkatapos nga ng kidnapping, ninakaw sa 3 biktima ang kanilang mga personal na mga gamit. At pinaniniwalaan din na ninakaw ang dala nilang mga kambing at sasakyan. At matapos ngang nakawan, dinala sila sa isang rubber plantation sa isang liblib na lugar, kung saan binaril isa-isa sina Luis, Jerry at Ronald nang walang kalaban-laban. At pagkatapos ay inilibing nga sa isang mababaw na hukay. Sinabi din sa balita na bago dukyutin ang 3 mga lalaki, may kausap silang isang lokal na may kasamang 4 pang mga lalaki. Mula nga noon, hindi na nakontak pa ang 3 transporter ng kani-kanilang mga pamilya. Sinimulan ng mga pulis ang investigasyon hinggil sa kaso at nangako nga na ibibigay ang hustisya sa pamilya ng mga biktima. Sinabi din nilang pinuntahan nila ang lugar kung saan huling namataan sina Luis, Jerry at Ronald para hanapin si Comeni. Pero sa kanilang investigasyon lumalabas na peking pangalan lang pala ang Comeni Bansuantan na ibinigay ng buyer kina Luis para sila nga ay makapangloko. Sisimulan din umano ng mga pulis ang investigasyon tungkol sa 5 lalaki na tinutukoy na posibleng kumidnap sa 3 transporter. Dagdag pa ng mga pulis, mukhang pinagplanuhan ang krimen. Ayon sa kanila, may indikasyon umanong mahirap ang dinanas ni Luis, Jerry at Ronald bago sila tuluyang namatay. 2 sa mga biktima ang binaril habang ang isa ay paulit-ulit na sinaktan. Patuloy namang hinahanap ng mga pulis ang L300 na sasakyan na dala-dala ng 3 mga biktima. Wala pa ding malinaw na motibong sinasabi ang mga pulis kung bakit pinatay sina Luis, Jerry at Ronald. Dinala nga sa punerarya ang mga biktima at kumilos agad ang mga otoridad nang sa gayon ay mauwi ang 3 Batanggenyo sa kani-kanilang mga pamilya. At nang pumutok nga ang balita na natagpuang patay ang 3 Batanggenyo sa Maguindanao del Sur, ang buong Kalatagan Batangas ay nagluksa. Walang pagsidlang ang lungkot at hinagpis ng pamilya ng 3 mga lalaki. Labis ang dalamhati ng mga Batanggenyo sa sinapit ng 3 nilang kababayan at katarungan nga ang kanilang hangad. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga tao kahit na hindi nila kilala ang 3 mga biktima. May mga nagalit at kinondena nga ang sinapit ni Luis, Jerry at Ronald na trabaho lamang ang pinunta sa Mindanao. Mga lalaking masigasig na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at lumalaban ng patas. Samot-sari nga ang naging reaksyon ng mga netizens tungkol sa kasong ito. Mayroong ipinahayag ang kanilang takot sa lugar kung saan nga nag-deliver ang 3 dahil sa parehong lugar namatay nga ang 44 na staff matapos nga magkaroon ng engkwentro sa Mama Sapano. At dapat daw nag-background check muna ang mga biktima bago tumuloy sa Maguindanao. Kahit daw agad nagtiwala sina Luis, Jerry at Ronald sa buyer at pumayag na i-deliver sa Maguindanao ang mga kambing. Ayon naman sa isang comment, sinabi ng netizen na naniniwala siya na ang krimen ay gawa ng isang armadong grupo at dapat daw hindi nagpunta doon ang mga biktima dahil talagang hindi na daw sila makakalabas ng buhay. Mayroon din nagsabi na sana daw kinuha na lamang ang kambing at hindi na pinatay ang mga biktima. May nagtanong din bakit binili sa Batangas ang kambing pagkatapos ay i-deliver pa ito sa Maguindanao na dulong parte pa ng bansa. Pero ayon sa isang post, dekalidad daw kasi ang mga kambing sa Luzon. Iginit pa niya na dahil sa mahal na mga kambing na i-deliver ng 3 mga transporter, marahil ay pinagplanuhan daw talaga ang pagpatay kina Luis, Jerry at Ronald. Sinabi pa sa isang post na apektado din sa nangyari ang mga nag-aalaga, breeder at buyer ng hybrid na kambing. Lalo na nga na isa sina Luis, Jerry at Ronald sa kakaunting nagtatransport mula Luzon papuntang Mindanao. At ang ginawa daw ng mga sospek ay paglapastangan sa industriya ng kambing.
At June 2, 2025 nang ililipad ang mga labi ni Luis, Jerry at Ronald sakay ng Philippine Air Force C-130 flight mula Awang Airport papunta sa Maynila. Sinalubong ng mga kaanak ng tatlong mga biktima ang kanilang labi mula sa paglapag ng eroplano. Pagkatapos ay ibiniyahe ang labi mula Maynila papuntang Calatagan, Batangas. Ramdam ang mainit na pagtanggap kina Luis, Jerry at Ronald ng daang-daang Batanggenyo na sumalubong sa kanila. Nag-ingay ang mga motorista gamit ang kani-kanilang mga busina para ipahayag ang kanilang galit sa sinapit ng tatlong transporter. Nagpaunlak naman ng interview ang ilang kaanak ni Luis, Jerry at Ronald. Ayon sa tatay ni Luis na si Peter, kaya sumama ang kanyang anak papuntang Mindanao ay walang makakatuwang ang transporter na si Jerry at Ronald. May 11, 2025 daw, araw ng linggo, nakausap pa ni Peter si Luis. Ayon kay Luis, nasa checkpoint sila ng oras na iyon. At walang naging problema dahil kumpleto ang mga papeles na dala nila sa pagbiyahe ng mga kambing. At bago nga ibaba ang tawag, sinabi ni Luis na 15 minutes na lamang ay makakarating na sila sa tagpuan kung saan sila makikipagkita sa buyer. Ang nasabi ngang tagpuan ay katabi ng isang eskwelahan. At makalipas nga ang 15 minuto, wala nang update si Luis kay Peter. Ang kuya ni Luis na si Lloyd ay agad siyang tinawagan maging ang kanilang buyer. Dahil siya nga ay sobra nang nagtataka. Sunod ay tinawagan ni Lloyd ang buyer na si Comini. Sumagot ito at sinabing maayos namang naibaba ang mga kambing at nakaalis na raw sina Luis. Subalit lalong nagtaka si Lloyd sa mga sinabi ng buyer. Dahil napag-usapan na pala ni Lloyd at ni Comini na kung aabuti ng hating gabi sa daan sina Luis, Jerry at Lloyd, patutuloyin ng buyer ang tatlo sa kanyang bahay. Pero nang tinawagan niya nga ito ay sinabi niyang nakaalis na. Bukod doon, nakagawian na ni Luis na mag-update kay Lloyd sa tuwing magbababa siya ng kambing. Nagvi-video si Luis at isisend ito kay Lloyd. Paraan nga ito para makasigurado si Luis kay Lloyd na tama ang mga kambing na kanyang binaba. Pero sa pagkakataong ito, hindi tumawag si Luis at wala ding sined na video. At dahil dito, paulit-ulit na nga tinawagan ni Lloyd si Luis pero simula noon, hindi na sumagot kahit kailan ang binata. Nagsilita din ang isang kaanak ni Ronald. Ayon sa lalaki, hindi nila maisip na dahil sa kambing ay sasapitin ng tatlo ang ganong klaseng krimen. Ayon naman kay Rodel na kapatid ni Ronald, nang sumapit na ang eleksyon, nagsimula na silang magtaka dahil hindi pa din nakakauwi sina Luis, Jerry at Ronald. Nung una, akala lang nila ay walang signal sa mga lugar na pinuntahan ng tatlo. Pero sa pagdaan nga ng mga araw sila ay naalarma na at nagsimula ng humingi ng tulong. Sa huli, sinabi ni Rodel na ang Diyos na lamang ang bahala sa mga taong pumatay kina Luis, Jerry at Ronald. Umaasa ang kani-kanilang mga pamilya na makakamit nila ang hustisya sa lalong madaling panahon. June 5, 2025 nang itinakda nga ang day of mourning para sa Calatagan, Batangas para sa pagkamatay ni Luis, Jerry at Ronald. Naka-half-mast ng araw na iyon ang mga tawat tanda ng pagluluksa ng buong bayan. Nang araw din iyon, nag-alok ng 100,000 pesos na pabuya ang lokal na pamahalaan ng Calatagan, Batangas sa makapagbibigay ng impormasyon sa salarin sa pagbaslang sa tatlong goat transporter. At sa pinakang huling update, sinabi ng mga otoridad na may dalawa na silang person of interest hinggil sa pagkamatay ng tatlong transporters. Ngunit hindi na inilabas ng mga pulis ang mga detalye ng dalawang person of interest habang gumugulong ang investigasyon. Sa ngayon, patuloy pa din ang investigasyon kung sino nga ba ang pumatay kina Luis, Jerry at Ronald. Mga mabubuting tao na lumalaban ng patas para lang mabuhay para sa kani-kanilang mga pamilya. Ang kwento na ito ay isa sa mga nakakalungkot na storya na aking ginawa. Isang binatilyo na mag-uumpisa pa lamang sa karera ng kanyang buhay. At dalawang ama na masigasig na naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Naway makamit nila ang hustisya at kung mayroong kayong nalalaman, huwag mag-atubiling lumapit sa mga otoridad. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean,
at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!